Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Kagaya nga ho nung napangako namin, itong episode natin this weekend, ay patuloy ng ating talakayan usapan natin about Independence Day. No? How do we really bring about the Proyekto Pilipino, the project of nationhood. No? And as we mentioned to you, we will talk about the role of the arts, specifically the role of the artist, no? Especially in this case, our guest for this weekend is Ding Dong Dantes, no? One of the premier actors of his generation, and also one of the leading advocates of many causes, no? He has worked with the youth. He has also providing jobs, and then also recently we saw him in social media as one of the leaders of Actor. No? It's the group of, I think, over 200 no, actors, no, artists. And today, Ding Dong will have a conversation with Leloy and Carlo. I could not join them because my signal is not very good, you know. So, but I will be with them, but I will not be part of the conversation since my signal is not very good. So please, I hope you will find this episode very fruitful. So we'd like to welcome and thank Ding Dong Dantes for giving us his time and for sharing with us no his one of his main advocacies now, no. So maraming pong salamat. This is Proyekto Pilipino, and we hope you find this episode very very enriching, no. Very good discussion also, no. Thank you. So, welcome Dong. Salamat sa pagdalo. Nabanggit ni Fads na you're involved in so many social civic activities including yung actor. Can you just bahagi nyo sa amin? Siguro alam na ng mga viewers natin kung ano yung ginagawa mo professionally, pero yung ibang ginagawa mo para sa bayan, pwedeng ibahagi mo sa amin? Okay. So, una, magandang araw sa inyo lahat, Carlo and Lelo, of course, kay Father. Um, si Aktor, katulad ng Proyekto Pilipino ay ipinanganak din nung pandemic. So, kasi isa kaming grupo ng mga aktor na aktibo sa telebisyon at sa pelikula. At syempre, nung panahon na yon, katulad ng iba't ibang lahat ng industriya sa atin, 'di ba? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, medyo hindi tayo sigurado kung ano mangyayari sa atin. Lalo na sa amin dahil syempre yung nature ng trabaho namin ay per day, 'di ba? So syempre hindi naman kami empleyado, so hindi namin alam kung magkakaroon pa ba ng mga pelikula, babalik pa ba yung mga shoot. Ito yung mga isa sa mga profesyon na medyo alanganin talaga at delikadong bumalik. So, yun, nag-uusap-usap kami na paano ba natin matutulungan ng isa't isa, paano ba natin ma-uplift yung isa't isa hanggang sa nabuo ito. Although, there are also several organizations in the creative industry. Pero syempre, minsan umuusbong yung mga ganitong grupo depending on the need. And so we decided na moving forward, let's not talk about the pandemic anymore. Eto na tayo, iba na yung landscape natin, ang daming mga nangyayari, ang daming evolution dito sa aming industriya. So kailangan din yung kumbaga we need to catch the evolving needs of our members and of the industry. Hence itong organization which is now around 4 years old, and ang layunin namin ay syempre ma-empower namin yung isa't isa, ma-empower namin yung community, yung industry, creative industry, and at the same time also with the hopes that we can also contribute to nation building through our stories. So yun yung long and short of the organization Actor, the League of Filipino Actors. Dong, you were able to maintain constant meetings even after the pandemic? Alam mo, Na-maintain nyo yung... challenge talaga yan kasi syempre nung pandemic, lahat ng oras natin nandyan, lahat ng mga klaseng pwede mong isiping proyekto na gawa mo instantly. Nagkaroon ng konting challenge nung bumalik na tayo, syempre, which is good kasi ibig sabihin bumalik na sa trabaho lahat ng members namin. Pero syempre sa tingin ko kinailangan lang din ng isang malinaw na organizational structure, malinaw lang na objectives sa kahit ano naman 'di ba? Basta malinaw at simpleng intindihin. Mas madaling mag-meeting or magtipon. So meron naman may mga regular meetings. In fact, we just had our General Assembly I think about a month ago.
That's our second General Assembly with most of the members. So nag-welcome din kami ng mga bago. So, Actually, sino-sino pa kayo dyan, Dong? And ano yung mga projects nyo? Okay. So right now, so ang namumuno kasi sa amin ay ang we call it the board of directors. So of course, the General Assembly, ito yung highest body namin, which is now composed of more than 300 members as of Malaki. as of today. Lahat po ito ay mga active, meaning talaga yung napapanood natin sa pelikula, sa telebisyon. Yung iba ay crossover din na napapanood natin sa entablado. So, 7 kaming board of directors. Ako together with Piolo Pascual, Maylene Dizon, Got Isidro, si Iza Calzado, Cherry Pie Picache, and Jasmine Curtis Smith. And we also have our separate board of advisors led by none other than Vilma Santos Recto, si Christopher De Leon, si Charo Santos, Concho, at si Chupipo, si Tirso Cruz III, yung ating former FDCP chairman. So, talagang very well guided dito sa mga, kumbaga sa mga OG at mga batikan dito sa industriya. Talagang nandyan sila para gabayan yung organization because they are also part of the organization. And so sorry, mga programa, halimbawa, just to run it quickly. Kasi again, yung nature ng aming trabaho ay we are freelancers, mga considered as individual contractors. So isa sa mga pain points namin ay ang healthcare. Kasi iyon ay aming responsibilidad. O kailangan namin gawin talaga yun kasi walang ibang gagawa para sa amin. So the organization provides that. Halimbawa, yung mga HMO packages or access to healthcare. Then we also have some perks, like for example, gasoline discounts, kung ano man yung mga nakukuha namin through sponsorships. Pero I think isa sa pinakamagandang nabubuo dito ay talagang yung collective voice when it comes to raising issues with regards to anything that has to do with our profession. Like example, in policy making, kapag merong isang kailangang pag-usapan at magkaroon ng isang united stand, dito gumagana yung organization at yung buong grupo para magkaroon ng isang boses. Leloy, very interesting, no? Kasi it's very representative of any civic project or any civic group. Yung challenge na yung sustainability. Paano i-continue? Kasi alam natin when it comes to community building, hindi naman tayo sinusweldohan diyan, pero what we know we know the value of such initiatives, Dong. And this brings up I want to bring up something we mentioned last episode, yung kasi we talked about yung araw ng kalayaan natin, Dong. Yes. And one of the challenges there is paano natin ma-integrate yung pag-celebrate ng araw ng kalayaan into popular culture? How do we make it more relevant to here and now? And I'm very interested in what you have to yung mga insights mo as an actor. Paano nating i-popularize yung mga civic yung civic consciousness, yung mga civic spirit? Ikaw as an actor, anong tingin mo mga steps natin pwedeng gawin? Doon muna sa civic, yung paano natin mapanatili o buhayin yung civic spirit ng mga tao, 'di ba? Whether in an organization or not. I think ultimately unang-una kailangan talaga genuine yung pagmamahal at pagmamalasakit doon sa komunidad. Sa cause. And siguro in this case or in our case magandang yung genuine talaga din yung pagmamahal sa bayan in general kasi halimbawa kung titignan natin yung mga grupo kahit maliliit, kung talagang alam mong nagkakaintindihan sila sa gusto nilang puntahan. Tingin ko yung kanilang spirit of volunteerism ay hindi madaling basta-bastang mamamatay. Kasi minsan alam mo totoo yan, may fatigue factor, mapapagod ka, tama yan sa mga ganitong socio-civic mga activities and communities. Hindi naman talaga, hindi ito ang day job, di ba? Tama ka nga, we're not paid to do this, but talagang nagmumula lang talaga sa genuine love and concern. And of course,
nanggagaling yon sa meron kang problemang gustong masolusyonan. Kasi doon naman talaga nag-uugat ang lahat ng yan. Hindi lang naman siya yung tipong, oy, good time lang tayo, magbarkadahan tayo, which is also good. Kasi syempre, hindi naman pwedeng puro seryoso, di ba? Let's also mix it up with some socials. Pero kailangan mas malalim talaga yung dahilan behind everything. And in our case, malinaw talaga yon. Although, again, aminin ko may mga pagkakataon na syempre may mga konting challenges and I think sa lahat naman ng organisasyon may ganun din. Kaya kinakailangan talaga ibalik lang talaga natin ang lahat sa ating North Star, di ba? Kung ito talagang gusto nating puntahan. Kasi kung ibinabalik natin parati yan, mas, kumbaga, maaalog lahat di ba? Para, uy, sige, o nga pala, kaya tayo nandito. And sa tingin ko, wala rin siyang pinagkaiba dun sa una mong tinanong, kung paano ba maibabalik yung konsepto ng yung pag-appreciate ng kalayaan, di ba? So minsan um, mas nararamdaman natin yung pangangailangan nito kung hindi sa atin ito ibinibigay. Kapag medyo nandun ka sa sitwasyon na, oops, hindi ko nagawa to, pero dati nagagawa ako. And then na-appreciate mo siya dahil wala siya. So yung mga ganung bagay. And I think doon pumapasok yung mga problema, 'di ba? Yung mga challenges. Like for example, in our case, when when we had multiple platforms before, especially, sorry, I'll just talk about cinema na lang. Cinema to be more mas ngayon kasi yan mas relevant yung cinema kasi alam naman natin globally nagbago talaga yung box office dahil nandiyan na yung ating mga streaming platforms. So in the advent of the streaming platforms, nagbago talaga yung behavior ng ating mga manonood. And dati isipin mo kahit anong pelikula ipalabas mo, kumikita. Di ba? Parang yung batting average sa mga producers na kumikita ay napakataas. Pero ngayon, sad to say, wala pa yatang 10% ng mga pelikulang pinapalabas sa buong taon ay kumikita. So, syempre That's nagtitrickle down down. from roughly what percent before? Oh, well, I would think especially in the times mga FPJ time, 'di ba, mga ganun. Talagang karamihan talaga ay kumikita. Sabihin na lang natin sa dami na lang ng pinoproduce, nasa mga hundreds talaga 'yan a year. Pero ngayon parang wala pa yatang 30, tapos ilan lang doon ang kumikita. So parang ganun. But it's not the exact figures but it's around that, no? Plus minus 10 sa dulo, parang ganun. So ngayon, nung naramdaman namin na, uy, hindi na pala ganun basta-basta na, hindi na basta-basta pipilahan ng pelikula mo, hindi na basta-basta bibili ng ticket. So, ito nararamdaman natin. So, gawa tayo ng solusyon. Hence, yung mas lumalalim yung pagmamahal mo sa trabaho mo and yung mas nauunawaan mo gaano pala kahalaga itong trabaho natin, no? Not just in the context of us artists for fulfilling our desire to perform, but also how else we can contribute to telling our stories. Kasi syempre, pag wala ka ng kwentong may pakita, yung gusto mo bang sabihin sa lipunan, mas nababawasan yung pagkakataon. I guess that's the part of yung day job nyo na talagang civics oriented because you tell the stories of the country. Yeah. And mass media ito napaka-importante yung mass media. We've talked about the visual arts, we've talked about theater. Pero gusto man ng mga audience natin or hindi, talagang yung nasa television, yung nasa radyo, yung mass media, yun talaga yung kinukonsumo ng mga tao. How do you think about your responsibility, Dong? That's a huge responsibility, no? And how do you grapple with that responsibility? I agree. It is a huge responsibility. Lalo na ako, kumbaga, mas babad ako sa TV. Ang television ay libre. Kahit sino pwedeng manood. Nakabukas yan. So talagang pinapapasok kami sa tahanan ng mga manonood. 24/7 kung po pwede. Di ba nandyan yan? So I think mas malaki yung responsibilidad namin sa television to really think of the type of content that we show to our audience. Kasi ito, to borrow the words of Direk Joel Amang, isa sa napakagaling na direktor namin, sabi niya na, and I agree with him, sabi niya kung ano man yung ipinapakita natin o pinapalabas natin sa pelikula o yung gusto natin sabihin sa ating mga performances, yun ay refleksyon ng katotohanan o
nangyayari sa ating lipunan at that time. Di ba? Parang at that time, yun yung sinasabi. Yun yung more or less or pretty much a snapshot of what's happening. Kasi syempre, halimbawa, kapag gumawa ka ng isang teleserye tungkol sa isang Pilipino, hindi naman pwedeng out of touch na hindi mo alam na ito pala, ito yung totoong nangyayari. Kasi it has to be relatable first, di ba? Kailangan relatable siya. So yung setting mo should be should be very realistic. Kailangan realistic. Nakikita ko yung sarili ko dyan. Kasi ito yung nangyayari din sa araw-araw, sa labas namin, sa barangay namin, yun talaga yung katotohanan. Siyempre, lalagyan mo na lang ng konting ng creative input. Pero yung mensahe ba in general, it really reflects the sentiments of the people. Kaya mahalaga na very, very well immersed ang ating storytellers. Kasi while ito ay interpretation namin as artists, pero mahalaga rin na accurate yung representation. 'Di ba, na ito talaga yung pinagdadaanan ng isang typical na manonood natin. And sila kasi yung kumukonsumo ng aming content. Kaya very, very mindful ako. I can speak for myself. Very mindful ako sa roles na ginagampanan ko. Sinisiguro ko na yung mga roles na ginagampanan ko ay kahit papaano may tuturo, 'di ba, sa mga manonood. Yung pagka siguro matatapos nila yung programa, may takeaway sila na oy, may nadagdagan sa aking kamalayan, o siguro na-inspire ako, or siguro I would like to aspire to be this character dahil sa napanood ko. And that I'm just talking about yung mga teleserye, mga narratives. Nandyan pa kasi host ako ng isang game show ngayon. So pati ba yung mga side remarks ba? Yung mga side remarks ko, I make sure that it's responsibly well crafted para syempre for public consumption, na alam mo hindi naman siya maging bad example sa mga manonood. And ako naman Lalo sa parati kabataan, yung kabastos, or sexist remarks sa mga babae. Yes. Yes, in fact, minsan may mga questions kami sa Family Feud. And ito, this is very interesting kasi yung pag-craft ng question ay wala namang mali siya. Pero yung sagot ng mga tao, nagkakamali siya. And I think yun yung entertainment value doon eh. Pero hindi na namin makokontrol yung sagot ng aming guests. So I make it a point to give some side remarks na explaining na, halimbawa, anong gagawin mo sa ex mo? Patayin. Yung mga ganun. Siyempre, sabi mo, may side remarks. Pero syempre guys, alam naman natin na hindi naman yata tama yun. Yung mga ganun lang. So, these small things and simple things. Pero ako, ultimately, ano ba yung trabaho ko na ikapa-proud ng aking mga anak? Yun parati yung tinatanong ko sa sarili ko. Panonoorin ba to ng aking mga anak? Magiging proud ba sila sa akin dito sa trabaho ko ito? At yun yung naging guiding principle ko, lalong-lalo na nung nagkaroon ako ng pamilya. Dong, actually, ang tanong ko is what's one project that you're particularly proud of? Kasi madalas ang daming criticisms towards yung entertainment industry natin ngayon, di ba? So, can you give us something that you're really proud of? Kasi alam ko, minsan di lang nabibigyan ng spotlight eh. I would have to say na ito yung recent naming pelikula ng aking asawa, yung Rewind na pinalabas na itong nakaraang Metro Manila Film Festival. The highest grossing, if I'm not mistaken, di ba? Oh, yeah. Highest grossing. So yun nga, parang imagine, nung ginagawa namin yon, ang prayer namin ay, una, sana, to my point kanina, sana bumalik yung mga tao sa sinehan. Kasi, di ba, parang kapatay na yung pelikula eh. Pero to our surprise, talagang dinagsa talaga. Talagang gulat talaga kami dyan. Pero ang mas mahalaga talaga doon ay yung mensahe kasi na sinasabi ng pelikula. And I think yun talaga, para sa akin, life-changing eh. Nung binasa ko pa lang yung script, sabi ko, iba to. Para ako nag-retreat. Binabasa ko pa lang. While doing it was another level of like a deep dive involvement, 'di ba, doon sa buong konsepto ng pelikula, lalo na pag pinanood mo. So yung full circle ng experience na yan, grabe, para talagang napakalalim na retreat para sa aming mag-asawa. So para sa akin yun yung isa sa pinaka-memorable. And
it's simple. Just talked about humanity, just talked about our faith, our priorities, kung paano natin mamahalin yung mga taong buhay sa paligid natin. Napakasimple. Pero again, it talked about yung realities ng ating kapaligiran, realities ng ating lipunan. Sometimes, as professionals, masyado tayo nagiging busy sa ating trabaho, nakakalimutan na natin yung mga mahal natin sa buhay, etc. So, yung mga ganon. So, ang saya lang na nabigyan kami ng chance to portray these characters. Dong, we were talking about yung merong sometimes sinoromanticize ng mga Pilipino yung golden age of Philippine cinema. Like Lino Broca, for example, and then they say, bakit hindi na ganun yung mga pelikula? Pero sa tingin ko nagbabago. And for example, naisip ko, nung panahon ni na Broca, napaka-racist ng treatment nila of Chinese Filipinos. Lagi na lang mga nandedengoy na negosyante. Pero ngayon, di ba, yung mga role ni Kim Chiu, yung mga role ni Richard Yap, I mean, they're really part of society and masasabi natin tinatanggap na ng mga Pilipino ang mga Chinoy bilang tunay na Pilipino dahil sa mga pagbabago sa cinema, sa arte. So I think medyo futile itong idea na we just keep looking back and saying that the good times are over. No, we're getting better in fact. And I was wondering, parang do you have any other examples sa parang gano'n na parang may natatanto yung Philippine cinema or yung Philippine arts na nag-i-improve, na the message gets better, more inclusive? Definitely. Ako naman, I was just referring to box office returns eh. Pero yung message, sabi mo nga nag-i-improve din naman yung message. Ako tingin ko, ito yung parati ko, ito yung palaisipan sa akin. Ano kaya yung nauuna? Yung sinasabi ng artist sa kanyang plataforma or yung society, who dictates what? Sinong nauuna? Kasi halimbawa, yung LGBTQ let's say topics. 'Di ba? Kung kumpara mo dati, syempre mas konti yung ganong klaseng mga content. Pero ngayon, talagang it's there and it parang in parallel siya doon sa tide ng nangyayari sa lipunan, yung sa acceptance natin doon. So 'di ba parang yun nga yung tanong eh. Ano kayo yung mga portrayals na maayos, kaya siguro naunawaan natin na, uy, okay to. Or nauna yung lipunan nagsasabing, okay to, tapos sumunod yung pelikula. So parang, di ba, parang there's always that chicken and egg. But I think yung life imitates art kind of. Correct. I think they definitely work hand in hand. Yeah. They're in conversation. Nag-uusap They sila. are. Constant conversation yan. And interesting nga na pati kung hindi ka nag-agree, pwede mo rin i-express doon. Pero ang hindi mo pwedeng palitan ay yung katotohanan na ito yung nangyayari. Pero yes, to your point, Leroy, I agree na sumasabay siya sa evolution. Sumasabay talaga siya. In fact, mas nagiging powerful pa siya ngayon dahil yung platform mo ngayon suddenly becomes global. Dati very limited ka lang sa cinema mo, sa television mo, sa network mo, sa kung saan inaabot yung antena. Pero ngayon kahit saan, all of a sudden nagiging entertainer ka na dahil sa cellphone mo. If you're an influencer, parang hindi mo na makikita yung difference eh. Pag tinignan natin yung impact nito sa kabataan or sa consumer, kung ikukumpara mo sa mga naging active sa TV 20 years ago versus yung active sa online ngayon, baka nga mas papaniwalaan pa nila yung online influencer, di ba? So very very powerful sa totoo lang, na minsan kailangan ding bantayan dahil doon naman pumapasok yung professionalism na sumobra naman yung liberated yung ating options na hindi na natin ma-discern alin ba dito yung tama at saka hindi. Kaya doon pumapasok yung professionalism naman ng mga tao. Halimbawa, yung professionalism of artists. May ano yan, may aral yan eh. I mean, not academically, pero yung meron silang ethics. Alam nila kung ano yung hangganan. Just like journalists, 'di ba? Alam din nila kung ano yung paano gagawin itong mga bagay na to sa konteksto ng pamamahayag. Kumain ng bigas, kahit paano. Maganda yung minention mo kanina yung box office component kasi napaka-importante niyan para sa akin eh. I mean,
and I think that's part of the reason din na kahit gaano kaganda yung mensahe mo, kung hindi siya crafted in such a way to make money, hindi siya sustainable eh. And ako ang example ko lang, Leloy, every morning kami ng asawa ko nanonood ng Jeopardy sa YouTube, yung Jeopardy show sa US. Talaga. So, And pala yan. and Kahit oh, patay na yung original host. pero the fact that they're giving money to contestants to celebrate intelligence, it says something. Magkakaroon ng ng interest na yung chicken and egg situation ulit na we say we want to have better cinema, we want to have a better storytelling, but for us to be able to do that, we need to put money in, and we need to have money come to us as well. So diyan yung sabi mo, kaya nga magandang example yung binigay mo, yung pagtangkilik, Carlo. Oo, Dapat pili din natin kung yung tinatangkilik natin. ibabalance. Hindi lang pwede sabihin natin high art to, bahala na kayo sa buhay nyo. Kailangan yung proper storytelling component pumapasok, 'di ba dong? Na hindi lang sabihin nyo na I'm a great artist, bahala kayo sa buhay nyo if whether or not you understand me. Kasi no matter how great your art is, if people don't buy into it, what's the point? Yeah, Carlo. So may mga ganon, and I think there's nothing wrong with that. Like yung nasa both the extreme edge of the spectrum, na super art house, na alam natin na pag pinanood natin, wow, ang lalim nito. So meron talaga tong sinasabi. Ako I admire that. In fact, nung nag-aaral din ako noon ng directing, yun talaga yung mga pinapanood sa amin, yung mga ganong klaseng, di ba, yung mga French film na hanep talaga. And marami magagaling sa ating mga Pinoy filmmakers, di ba, na ganun din. And yet there's also that nandun sila sa opposite end of the spectrum na sobrang giveaway, na parang halos nag-iiba sa taste ng entertainment yan eh. Dito sa kabila, sa unang sinabi ko, maaaring mas less yung chance na maraming manood. Dito siguro mas marami makakapanood. Pero ako kasi, I'm the type of artist na gusto ko nasa gitna talaga. Klaro sa akin yun na 50-50 siya. Walang lamang. Hindi pwedeng I'm here all for the art. Hindi rin naman pwedeng I'm here all for the economics of things. So kailangan talagang balanse siya. So, the journey and yung quest sa paghanap ng perfect balance na yun, that's for me is the most exciting part of my job. Kasi mahirap ba siya doon? Mahirap siya doon. Oo eh. Mahirap siya balansin kasi hahanapin mo eh. Ano siya eh, may kinalaman yung personal, yung preference mo, yung personal taste mo. May kinalaman yun sa ito yung kwento, ito yung script. Halimbawa dito na. Ito yung script. Paano ba yung impact nito sa akin? So ito rin kaya ba yung impact doon sa mga manonood? Ako ba ang manonood? So may mga ganon. So and most of the time the answer is yes. And then since I'm also a producer, binabangga ako ngayon sa feasibility ng paano kaya to, posible kaya mangyari to. Kapag nakita mo yung intersection ng dalawang yon, ay nako, para siyang wow, hanep yung feeling. Yung tinatawag. How often does that happen? Bihira eh. Kaya pag nangyari yon, talagang kasama mo yung universe dito. Sige lang, let go, bahala na. Minsan naman may mga pagkakataon na halimbawa sa taong ito, gagawa ako ng isang super artsy na magandang gusto kong gawin na kahit na hindi ako sure nakikita. Dahil gusto ko siya. Personally gusto ko siya. Kahit na konting manonood, pero I find fulfillment in portraying this character and telling this story. Gagawin ko siya. Pero babalansihin ko rin naman. Pero gagawa rin ako ng isa na alam kong mas maraming makakapanood at mas maraming tatangkilik. So ganun talaga. Pagbabalanse rin talaga siya. Dong, I want to shift a little bit dun sa involvement ng mga artista sa politics. Siguro ngayon, para sa akin, tapos na yung usapin na kwalipikado ba ang artista maging politiko. I think at this point, ang dami na natin nakita mga magagaling na artista na
nagpa-public service. So for me, at least for me, I want to set aside that discussion. Kasi for me, ano na yun, na-resolve na yun. Maraming mahuhusay na public servant na artista na tumakbo at naglingkod. Ang tanong ko naman, paano naman sa mga artistang hindi tumatakbo? Paano naman sila nagiging involved sa politics or sa civics? Um, Ako kasi naniniwala ako na lahat tayo, no, whether you are in the creative industry or not, at one point in our lives, we will be called to serve. Kahit in whatever shape or form. Di ba, kahit sabihin mo ikaw ay delivery rider o ikaw ay nasa medical field, at a certain point, you will be called to serve. And ano ba tong klaseng public service ang ibibigay mo? So, ako naman, ang thinking ko, um, if you do your job well and if you go over and beyond yung required or expectation sa'yo ng kumpanya mo, ng sarili mo, tapos nagbigay ka ng a little extra, I think that's public service in itself. Ang tanong na lang, how far can you push it? So yung iba, siguro ginagawa nila yung best nila. Halimbawa, as an actor, they become the best actor that they can be. They make sure that they deliver the messages properly. Halimbawa, lalo na kung may kinalaman ito sa gustong sabihin ng niya, gusto niyang sabihin sa bayan, halimbawa, tungkol sa kanyang nararamdaman. Hindi, para sa akin, ito ang aking conviction. Padadaanin ko sa aking trabaho, sa aking narrative. And he'll do that perfectly. He'll do that seamlessly na magigets mo. So, sa tingin ko, that's powerful. That's very powerful. Kasi kapag nakuha mo yung mensahe at na-inspire ka, then, oy, meron kang, you were able to touch a heart, di ba? Kasi usually, kapag yung puso ang tinamaan mo, mas, mas mag, mag-i-incite ka ng, ano, ng action, eh. Di ba? Rather than kapag cerebral masyado. So, kaya sa tingin ko, very, very powerful din yung trabaho ng tao sa creative industry. Pangalawa, yung second level na pwede nilang puntahan ay they go out of their comfort zones and join organizations, yung cause-oriented groups. Nangyayari din yan. And I think being part of the creative industries, may leeway ka to really also think of creative solutions. Alam mo kasi malikot ang utak ng mga tao sa creative industry. Pag sabi mo creative industry, lahat yung mga pintor, yung mga editor, yung mga cinematographers. I believe that, when presented with a problem, creatively they can also find solutions. And etong mga solusyon na to, pwede nilang ibigay, di ba? I-suggest. Because I think they can very much influence policy. So hindi man sila ang policy maker, they can very well influence policy. So, kaya mahalaga din Mahalaga rin kung ano yung klaseng mensahe na gusto mong sabihin. Kasi syempre, we want to make sure that this is the right recommendation and suggestion. So, again, Leloy, to answer it, maraming levels. Depende na lang kung anong kaya mong ibigay. Maganda yung medyo Lelo, na- yung Go ahead. Yes, sorry. kasi it reminds me of yung paborito nating anecdote kay Dolphy, no? Yung madaling tumakbo, mahirap kung manalo. Kasi I love that quote because ang underlying message sa akin nun, yung philosophy ni Socrates, yung know thyself. Alamin mo ang sarili mo. And yung sasabi nga ni Dong, know yourself first kasi that's the only way you can know anong pwede mong serbisyong ibigay. Ang ganda nung sinabi ni Dolphy na hindi mo naman kailangan tumakbo para I mean, there's other ways to help. Speaking of Dolphy, I mean, magic din mag-endorse si Dolphy. This is a non-partisan show, pero just looking through yung mga miyembro ng aktor, napansin ko, hindi na natin babanggitin dito kung sino yung mga in-endorso, pero yung mga miyembro doon, marami nang na-endorso in past elections. Ikaw personally, kasi I know you have endorsed, hindi na rin natin kailangan banggitin kung sino, but pag nilapitan ka ng isang kandidato, Dong, kailangan magpa-endorse. Ano yung importante? Ang hirap nun. Paano ka napapa-oo? Ano yung mga kondisyones mo? Oo. By the way, yun nga, yung most of our members. Pero tama ka kasi non-partisan kami. So lahat ng mga ginagawa namin ay in our yung mga own capacity. Walang kinalaman yung grupo. At ako naman,
Pag ako kasi unang-una, siyempre naniniwala ka talaga doon sa tao. At saka kailangan, mahalaga sa akin na meron talaga kaming personal relationship. Kasi hindi ko gusto na I'll get your services, I'll pay you. Mm. So, pag meron akong tinutulungan, especially public official, I'll make sure na I will help you because I know you and I like you. And I'm doing this because I like you. So you don't have to give me a single centavo because I will do it for you. So ganun siya. Ganun dapat. So dapat malalim yung level nung pagkakilala, malalim yung level ng tiwala ko dun sa taong yon dahil siyempre um, yung integridad mo rin na nakataya dyan, di ba? So, at higit sa lahat, yung pagkakaibigan. So, lalo na kung yari, close ka sa tao, alam mo, naniniwala ka dito, talagang itataya mo rin yung credibilidad mo dito, then para sa akin, madali lang gawin din. Pero bihira yun, no? Bihira, bihira. Bihira ka na makahanap Kaya, ng kandidato na parang, okay, like, we know how to go all out for this person. mas mahirap kasi although karamihan naman ng mga kaibigan ko okay. So parang bihira lang naman yung lumapit na hindi kasi hindi ko talaga siya kilala at all. Yan lang naman talaga yung ano. So that's one consideration. And second consideration is of course yung aking may mga I also have commercial limitations with it with regards to being involved politically. So, parang meron akong ibang commitments na mas pinipiling sana wag ka na lang masyadong um, sumali sa ganyan, which I completely understand because that's part of my job. So, minsan kaya may mga limitations din. May mga issue bang malapit sa puso mo ngayon doon na pag tumitingin ka ng kandidato either to endorse or either to vote na talagang kinikilatis mo? As you mentioned, you're a family man now. So are there issues that are close to your heart these days? Alam mo, you know what? I think any candidate can really respond to whatever problem or situation that is presented to us at that certain point in time. Kasi kung halimbawa, kayang-kaya naman nilang kumuha ng kung halimbawa kung obvious yung problema, imposible namang hindi mo sa solusyonan. Pero mahalaga mas pinakamahalaga sa akin yung character ng tao eh. Kasi kung yung character mo ay ikaw yung tipong hindi tutugon sa ganitong klaseng problema at wala kang pakialam sa ganyan, then hindi ko naaasahan yon. So, halimbawa, kung yung character niya ay unang-una nakikinig, di ba? Alam niya talaga yung sentimento ng sinasakupan niya. Mahalaga yung empathy. Napakahalaga ng empathy, di ba? Siyempre, yung ability niya to be a role model, yung mga ganung bagay ba. So, it could be a long list eh. Pero again, um, pwede ako maging specific like ito dapat sina-champion niya climate change, etc. Pero lahat naman kayang gawin yun kung gugustuhin nila. Pero pinakamahalaga talaga yung character kasi yun hindi mo pwedeng pikein yun eh. Hindi mo sa pwedeng i-build na instant eh. Ano talaga yun? Natural sa tao ngayon. Natural sa tao yun. Carlo, we're just about to close, so maybe Yeah. final question from you or final comment. Sure. Actually, hindi alam ni Dong to, pero lalo interview niya to eh, na kung pwede siyang pumasa as a co-host for Proyekto Pilipino. Piling ko, pumasa naman, no? Oo naman. No, but, Dong, ang ganda nung, you were able to show us how difficult it is to find that balance. Because in anything else, especially when it comes to community building, yung balance yung napaka-importante. And I like the fact that you gave the example of your own film kasi madaling mag-criticize na kulang pa sa Philippine cinema yung ganito, hindi pa nila ginagawa ng ito. But the balance that you're talking about is so important. Hindi na nga natin minention kanina, and I'm sure ilang pamilya ang pinakain mo dahil dun sa pelikula nyo. So you're talking about how many people you've employed, and you have to balance that with the art form, as you well said. And I think going forward sa proyekto natin, Leloy, ilang lagi nating isipin yung balance eh. Kasi meron akong there's this one quote that I for some reason that stuck to me. And the quote is virtue is nothing but a just temper between two propensities, any one of which, if indulged to excess, becomes vice. So, let's leave it at that. Dong, salamat sa oras mo. Gusto ko lang sana sabihin na
talagang tumatak sa akin na sabi mo, yung empathy. At napagtanto ko na actually, a good public servant and a good actor, may similarity eh. Yung magaling na actor, may empathy kasi hindi ka na makakapasok sa role ng kung walang empathy. It's a character on the page, but you have to become that character. To become that character, you need to feel what that character is feeling. That's empathy. And of course, a politician needs to feel what their constituents are feeling. Hindi ito nangangahulugan that every actor, every great actor is a great politician, but it does say that as citizens, we should demand the best from our storytellers. We should demand empathetic storytellers, and at the same time, we should be demanding for empathetic public servants. And if we have yung balance din yun, kung meron tayo ng balance yun, sa tingin ko malayo yung mararating natin. So I just really want to thank you for that because I think really at the heart of civics is yung word na yun, yung empathy. And it's also at the heart, it also happens to be at the heart of arts. So in that sense, pareho yung arts and civics. Any closing thoughts, Dong, before we let you go? Actually, yun, nasabi mo kasi totoo yan. Yung, in order for us to really perform and to bring to life a character, all heart yan eh. All heart. Very, very seldom yung cerebral na poproseso dyan. Mas na puso talaga yan. Kaya kaya napakalaking bahagi talaga yung empathy, tama ka doon. Pero sa tingin ko naman, just a little play with the words, actor, being an actor. I think all of us are actors eh. Parang we have our own roles to play in society. So parang halimbawa, dito sa bahay, kapag kasama namin yung mga bata, ang role ko ay ako yung magiging ama. So I portray it and I make sure I portray it properly to the point na nagiging ako na yon, di ba? Pag lumabas tayo sa kalsada, we want to act as if we are a good citizen because pwede naman tayo mag-act na barumbado tayo, di ba? O kaya parang balahura, pero hindi. We choose to act this way, and I think consciously lahat tayo ay we act, we perform in a way, especially when you do this, when you present in the office, etc. Kasama talaga yon, and I think it's an integral trait of every citizen. So sana we always choose to act the right way o kung ano man yung mas nararapat at akma sa kahit anong pagkakataon. Kasi yan eh, it's a gift. It's a gift. Especially if you use your heart. If you use your heart. So yun talaga yung napaka-powerful na pwedeng gawin ng acting. So yun. I think we are all actors. So cut. So let's Yeah. all act with our hearts. Ding Dong Dantes, maraming salamat. Alam po ni Father Tito Kaluwag, of course si Carlo, at si Manolo. This has been Proyekto Pilipino. Maraming salamat po. Salamat. Wow.